manahimik sa ginto, sa tamang panahon. Napakahalaga na alam ng tao kung kailan magsasalita at kailan mananahimik. At ang Panginoon, who is God of order, has great teachings about timing. Timing for everything, even timing for silence. Ama, salamat po dahil maaari kami magsalita at maaari rin kaming manahimik. Sa ikabubuti na aming buhay, sa ikaluluwalhati na iyong pangalan, ituro mo sa amin ang mga marapat na panahon ng pagsasalita at pananahimik. Teach us, Father, so that we may be better persons, so that we can help people heal, learn, rest, and we will not be causes of trouble. Sa aming pagtitipon-tipon, Panginoon, hiling namin kayo po ang maging tagapangaral, simpleng mensahe na mauunawa, matatandaan at maipapamuhay namin ang amin pong hinihingi. At nawa, Panginoon, maluwalhati kayo sa aming pagtitipon-tipon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Punan niyo po ang aming mga kakulangan. Accomplish your holy purpose for gathering us. Heal us, empower us, teach us. Through Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. When to keep silent. Kailan nga po ba dapat tayong nananahimik? Tingnan natin kung kailan nanahimik ang Panginoon at kung kailan din siya nagsalita. Mark 14:60-61. The high priest stood up in the council and asked Jesus, "Why don't you say something in your defense? Don't you hear the charges they are making against you?" But Jesus kept quiet and did not say a word. Nililitis po ang Panginoon, mabigat ang paratang, at napakabigat ng parusa kung siya'y mapatunayan nagkasala. Maaari siyang ipako sa krus at yung nga naghihintay na kaparusahan sa kanya. Pero sa mga paratang, sa mga bintang, hindi siya sumagot. Hindi siya kumibo. Bagay na katakataka kasi siyempre kung ang buhay mo nakataya, sa gawin mo ang lahat para ikaw ay mapawalang sala. At nagtaka yung mga lumilitis, lalo na yung high priest. Sabi, hindi mo ba alam kung anong pwede mangyari sa'yo? Ba't di ka nagsasalita? Ba't hindi mo ipagtanggulan yung sarili? Pero hindi naman talaga kumibo ang Panginoon sa pagkakataon na yon. Jesus kept silent because his accusers would not listen anyway. Alam ng Panginoon na nahusgahan na siya bago pa man siya inaresto. Ano pa ang katuturan ng mga tuwiran? Ano pa ang katuturan na magsalita? Something to learn from the Lord: keep silent when speaking won't help anyway. Mabuti pang manahimik ako, ang pagsasalita naman ay walang mabuting idudulot, walang magandang hahantungan, at wala ring ikabubuti sa sino man. Kumisa sa ating buhay nangyayari yan, tayo inaakusahan, nachichismis, may mga paratang, habang sasalita ka pa para ipagtanggol yung sarili, lalong gumugulo, humahaba ang kwento, wala rin namang maniniwala, mabuti pa manahimik ka na lang. But the situation is bad, you would say, yes, it's better to stay bad than it becomes worse. Kesa mas lumala pa, leave it at that. Mark 14:61-64. The high priest asked him another question. Are you the Messiah, the Son of the glorious God? Yes, I am, Jesus answered. Soon you will see the Son of Man sitting at the right side of God, all-powerful, and coming with the clouds of heaven. At once the high priest ripped his robe apart and shouted, "Why do we need more witnesses? You heard him claim to be God. What is your decision?" They all agreed that he should be put to death. So katatanong nila, dinagdagan nila ng napakalinaw na answerable by yes or no. Ikaw nga ba ang Mesiyas? Ikaw nga ba ang anak ng Diyos? Ako nga, sabi ni Jesus. At darating ang panahong makikita nyo akong dumarating sa kaluwalhatian at katabi ng amang napakamakapangyarihan. Pinilas ng high priest ang kanyang damit bilang papahayag ng pagtutol sa kanyang narinig at
At sabi niya, hindi na natin kailangan pa ng iba pang mga saksi. Siya na mismo. Sa bibig na niya natin narinig ang pwede nating maging dahilan para siya ay hatulan ng kamatayan. At sila'y nagkasundo-sundong hatulan ng kamatayan ng Panginoon. In this case, speaking only condemned Jesus all the more. At ginawa yun ng Panginoon, hindi dahil siya nagkamali, kundi dahil yun ay nakatakdang maganap na siya ay mamamatay bilang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Pero sa bibig niya nagmula yung nagbigay ng lakas ng loob at ng legal basis sa kanyang mga kaaway para sa bigyan ng hatol na kamatayan. Sa ating case, na hindi naman nakatakda na tayo mapako sa krus, may mga panahong mas mainam pa rin manatiling nananahimik. Speaking, keep silent when speaking would only empower your opponent. Pag may nakasandal sa'yo, nananatili lang yung nakasandal habang nilalabanan mo, pero bubigay ka, tutumba rin siya. Pag may nagsasalita laban sa'yo, dumadami lang ang pag-uusapan kung sasagot ka rin. Pagka merong nagsabi, huy, sabi ni ganito ka raw. Pag may sinabi ka naman na, siya naman, ganon, makakarating yun sa kanya, magpapabalik-balik yung usapan, hindi matatapos. Kuminsan sa pagsasalita natin, lalo lang nagbibigay ng lakas ng loob sa ating kalaban, kaya manahimik na lang. Matthew 13, 10 to 15. Jesus' disciples came to him and asked, "Why do you use nothing but stories when you speak to the people?" Jesus answered, "I have explained the secrets about the kingdom of heaven to you, but not to others. Everyone who has something will be given more, but people who don't have anything will lose even what little they have." So ang Panginoon ay nagtuturo, pero mga talinghaga, mga bugtong, mga kwento na hindi maintindihan ng maraming nakikinig. At nang tanongin siya kung ba't gano'n ang kanyang pagtuturo, sabi niya, hindi naman talaga yan mauunawa nila, hindi nila tatanggapin at hindi yan para sa kanila. Magkakagulo lang pag naiintindihan nila ang sinasabi ko. Kaya mabuti pa, ganyan nilang marinig nila, yung hindi nila magagamit laban sa atin, and specifically laban sa akin. Nangyayari po yan mga kapatid, ang isang mangmang tuturuan mo ng mas mataas na karunungan, hindi niya maiintindihan, magagalit pa sa'yo. Napagkakamala ka pang masama. Verse 13, I use stories, Jesus continues, when I speak to them, because when they look, they cannot see. And when they listen, they cannot hear or understand. So God's promise came true, just as the prophet Isaiah had said. These people will listen and listen, but never understand. They will look and look, but never see. All of them have stubborn minds. Their ears are stopped up, and their eyes are covered. They cannot see or hear or understand. If they could, they would turn to me, and I would heal them. So meron talaga mga tao na kahit si Jesus pa magpaliwanag, hindi nila maunawa o hindi nila gugustuhin unawain. At para hindi na sila manggulo pa, hindi na lang sila tinuturuan. Meron kasi mga tao, pag tinuruan mo ng mataas na uri ng karunungan at hindi niya maunawa, ang iisipin niya, ikaw ang mali. So Jesus spoke in parables to hide the meaning of his message to those who would not accept it anyway, to those who would cause him premature or needless troubles. Parang si Piloso Potasio sa No Limitang Hiren ni Jose Rizal. Minabuti pa niyang mapagkamalang baliw para masabi niya ang gusto niyang sabihin nang hindi siya pinaparusahan kasi iniakala ng mga tao siya baliw. Kesa siya ay igalang bilang marunong at panagutin sa mga sinasabi niya. Marami kasing tao ang kamangmangan, talamak, ang utak, napakakitid, na ang hindi nila maunawang mataas na karunungan ay pagkakamalan pa nilang satanic or evil or wrong. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 7:6, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet
and turn and tear you to pieces. Ang mga banal na bagay daw ay huwag ibigay sa mga aso. Sa kultura po kasi ng Israel, ng Middle East, sa kalaganapan, yung mga aso mababang uri ng hayop sa kanila. Ngayon, sa culture natin, hindi. Because they are treated as man's best friend. But during their time, napakababa ng uri ng aso. At ang baboy, parehong mababa ang uri. At sabi ni Lord, yung mga perlas na mahalaga, binabayaran natin ng mahal, sinusuot, ikinukwintas, itinatago, itinatangi. Huwag na huwag mong maibigay sa baboy kasi hindi naman niya alam na mahalaga yon. Pagtatatadyakan lang niya ito, dudurugin at magagalit sa iyo dahil hindi naman niya makakain yung perlas, babalikan ka at ikaw pa ang sasakta ng mga baboy na ito. Siyempre, hindi naman talaga perlas o baboy o aso ang pinag-uusapan, kundi mga uri ng tao. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi, huwag mong ipagkatiwala ang mga mahahalagang ideya, mga mahalaga, matataas sa katuruan sa mga aso at baboy. Sa mga taong makitid ang utak, sa mga taong walang nauunawa kundi yung mababa, yung kaning baboy, yung mga walang kwenta, yan ang kanilang gusto. Oras na tinuruan mo sila ng matataas sa karunungan, sa iyo magagalit. Kaya ang Panginoon mismo, hindi niya talaga itinuro doon sa mga alam niyang hindi naman makakaunawa ang matataas na bagay. At kuminsan yan ang pagkakamaling nagagawa nating mga tao, na ipagtitiwala natin na isang mahalagang sikreto sa isang makatiang dila at chismosa. Hindi niya kayang pigilan ng katinang dila, hindi siya dapat bigyan ng lihim. Merong mga sobrang kamangmangan, hindi kayang umunawa ng karunungan, huwag mo nalang turuan, magagalit sa iyo. Merong hindi kayang humawak ng kayamanan, dapat huwag na lang yumaman. Panatilihing hamak at maralita at dahop, dahil yun ang kaya niyang maproseso at maunawa at maipamuhay. Some ideas could be too big for small minds. Even in theology, even in philosophy. So be silent when speaking would only anger people with small minds. Kaya sabi nila sa mga social gathering, it's best not to talk about religion or politics. Kasi nagdi-dinner kayo, bigla kami makakaaway. Nagsosocialize kayo, biglang mauuwi sa pagtatalo. Kasi kung merong grabing magpaliit, magpakitid, magpaurong ng utak, yan ay political loyalty and religious belief. Ang bilis niya magpadilim ng utak. Ang bilis magpagalit. Kaya sabi, kung marunong ka, iwasan mo na lang yung mga topic na yan. Do not try to talk to the person who has already decided early on never to be converted. Kaya kahit yung mga sobrang maaalab sa pag-share ng mga salita ng Diyos, mararamdaman mo naman kung yung kausap mo, away lang ang pupuntahan, hindi makikinig, it's better to be silent. Jesus understands. Siya na mismo ang nagsabi, don't give your pearls to swine. So Jesus kept silent to let people believe what they want to believe in. Ayaw mo, di wag mo. Hindi mo duty i-convert lahat ng tao. Ang tungkulin mo lang ay bigyan sila ng pagkakataon ng paanyaya. Pero pag umaayaw, di wag mong ituloy. Sabi nga ni Lord, kung tinatanggihan kayo ng isang bayan, dito malikod kayo, ipagpag nyo lang yung paa, iwan nyo yung mga alikabok doon sa bayan na yun, huwag nyo nandalin sa iba, and move on to the next town. Kaya si Paul, bilang isang guro, na-realize din niya yan eh. Sabi niya sa 1 Corinthians 3:2, I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot. Nakakita na ba kayo ng lalaking maskulado na 40 anyos na, pagkatas ang pagkain niya lagi, gatas na nasa tiyupon, mga dinudurog na prutas at mga
lamang loob kasi hindi niya kayang kumain ng karne o ng matitigas na mga pagkain. Ganon din ang maraming tao in religious ways. Hindi makakaunawa ng mas matataas na karunungan. Gusto na lang lagi yung basic, yung 101, yung beginners. Pag dinala mo sila sa next level, magagalit sa'yo. Mamasamain. Pagka kayo binibigyan ng guro ng solid food, yung mas mahirap maintindihan, mas mahirap na tanong, mas mahirap na leksyon, ibig sabihin nun, respeto. Iginagalang niya ang inyong utak o ang inyong kakayanan. Pero pag nagpakita kayo ng kahit konting pahiwatig na hindi kayo handa sa solid food, na magagalit kayo pag dinala kayo sa mas mataas, ibabalik kayo sa grade 1 ng teacher. Kesa naman maging mamamatay tao pa kayo. Kesa magkagalit-kagalit pa kayo, ibabalik kayo sa pinaka-basic. At yun ay isang insulto sa inyo. Dapat iginagalang mo pag pinapahirapan ka. Kasi ibig sabihin, gustong dalhin ka sa mas magandang training, mas malawak na pag-iisip, mas malaking mundo. But show signs that you are not ready and you will be demoted again to where you belong. So keep silent when people won't understand, believe, accept what you would say. Sabi nga ng mga beauty contestants, for world peace and for the sake of the children. Mararamdaman mo naman yun. So ang mga marurunong na tao, nagpapalipad hangin, nagpapahimakas, nagpaparamdam na may mga gusto pa siyang ituro o sabihin. Kailangan yung mga marurunong na handa doon, magparamdam din. Handa po kaming matuto. Handa kaming mahirapan na tumawid mula sa grade 1 patungong grade 2. From grade 2 to grade 3. Pero oras na hindi kayo nagparamdam na handa rin kayo, mararamdaman ng gusto magturong hindi kayo handa, hahayaan na lang kayo kung saan kayo nandun. So keep silent kung mapapahamak lang ang kapayapaan. May isa pang panahon kung kailan tayo nananahimik. Keep silent when you don't know what to say. Isang napakalaking pagkakamali na magsalita ng hindi tiyak, ng hindi alam. Sasabihin mo, bakit kaya delayed yung sasakyan, nasasakyan natin? May magsasabi, baka nasiraan. Saan mo ibinase ang sinasabi mong baka nasiraan? May nag-text ba sa'yo? Wala po. May nagsabi ba sa'yo? Wala po. Saan mo kinukuha yung haka-haka mong baka nasiraan? Wala. Hindi manahimik ka. Nanguhula ka lang pala eh. Maraming ganun. Diba? Bakit kanya absent si ganun? Baka nagkasakit. Bakit? Umuubo ba kahapon? Hindi po. Nag-text ba sa'yo na masama pakiramdam? Hindi po. Saan ka nanguhula? May science ba yung sinasabi mo? May basis? Alam nyo mga kapatid ha, be conscious of this. Ang dami natin ganyan sinasabi na baka ganun, pero walang basis. Pampagulo lang. Keep quiet kung wala kang basis. Kasi baka yung mga nakakarinig gumawa ng pasya ayon sa sinabi mo. Huy, may sakit daw si ganon. Ha, talaga, mamaya cancer na yung sakit lang pag nagpalipat-lipat ng bibig. O sige, palitan na natin siya. Malala pa lang karamdaman. Hindi naman pala yan, dumarating na, napalitan na kasi dahil sa katin ng bibig mong may sakit. Nakakamislead. When you don't know, be silent. Proverbs 17:27 to 28. It makes a lot of sense to be a person of few words and to stay calm. Even fools seem smart when they are quiet. Oo nga naman. Malaki ang kapakinabangan ng taong konti lang kung magsalita kesa marami. At kung ikaw ay nananatiling payapa kesa agitated. Sabi niya, alam niyo kahit mga walang alam na pagkakamalang matalino, pagtahimik. Pag may tahimik, may nag-aaway, tahimik yung isa, ano kaya iniisip niya? Siguro ang talino niya ayaw niya kaming patulan.
Naisip mo yun eh. Ano kayang iniisip niya? That we are beneath Him? That's why ayaw niya magsalita. Pero may mga tao, oras na nagsalita, wala pang 5 words ang nasasabi. Naibuyang-yang na nila sa lahat ang kawalang alam nila. At yun yung problema sa mga taong walang alam. Sa kawalang alam nila, hindi nila alam na idinidisplay nila na sa pagdadaldal nila, lalo nilang ibinibistong wala silang alam. Kaya ang sabi ng Biblia, manahimik. Baka sakaling mapagkamalang kapag matalino. Kesa matiyak na hindi pala. Keep silent when speaking would only worsen the situation. When speaking would anger people, especially if they are already angry. Mga kapatid, umiwas kayo sa mga taong ginagalit kayo tuwing magsasalita sila. Tuwing may ibubulong sa inyo ang nagiging effect sa inyo, nagagalit kayo sa kapwa, nagagalit kayo sa tao, nagagalit kayo sa sitwasyon, pampagulo yun ang buhay nyo. Ang dapat nating pahalagahan yung mga tao na pag nagsalita, tayo nakakalma. Tumatahimik ang loob natin. Nababawasan o nawawala ang galit. Iwasan yung laging makipag-usap sa nakakagalit pag siya ang nagsasalita. Na either sa kanya kayo nagagalit o nagagalit kayo sa iba. Be very, very careful with people who manipulate you into becoming angry at other people. Ngayon pa lang, isipin nyo, sino ang mga tao na pagkakausap ko, yung kagalit niya, mamaya galit na rin ako? O yung tao, hindi ko naman naririnig yung kanyang panig, pero nagagalit na ako dahil nabubulungan ako, itong taong to. May mga ganon. Mga padala ng impyerno para kayo guluhin. Kailangan, sinasala natin nadidinig. At yung mga tao na yung kakausapin nyo, kung sasagot, pabalang, nakakagalit. Kanina hindi kayo galit, pero dahil nagsalita siya ng pangit, galit na rin kayo. Avoid such people. Sabi sa Bible, Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Ano kaya ang magic ng salita? Tunog lang naman yun, ha? Tunog. Pag pumasok sa tenga mo, pasok sa utak mo, biglang galit ka agad dahil sa nadinig mo. Kung ang bahay nilalagyan ng pinto, lock, rehas, screen, para huwag makapasok ang mga di dapat din may pinto, lock, rehas, screen ang ating tenga para hindi natin papasukin ang mga ideya na magpapagalit, magpapainis, sisira ng ating kalusugan at ng ating kaluluwa. At kung tayo'y sasagot, lalo sa galit, tiyakin ninyo na galit siya, pero nung nagsalita kayo, nabawasan ang galit o nawala. Hindi lumala ang galit. Kasi pag lumala ang galit niya, lugi naman kayong lahat. Kung saksakin ka, kung barilin ka, o hindi ka natulungan, magalit sa'yo, lugi ka pa rin. Hindi katangian yung nakakapagpagalit, yung nakakapang-inis ng kapwa. May mga tao ay pinagmamalaki yun. Alam mo kung anong gift ko? Mang-inis. At may mga tao sa dista, naiinis ka na, iinisin ka pa. Lalo kasambahay mo, galit na galit ka na, tapos kakanta-kanta pa siya, parang baliwala. Pero alam mo, impacta lang talaga, nang iinis. Ikaw naman, naiinis ka na, nagagalit ka na, edi nagtatagumpay naman siya. Lugi yung mga ganong tao, nang iinis, nang gagalit, tingnan lang nila ang buhay nila, history nila, track record nila, tad ng problema. Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Ayaw niya ng ganyan mga behavior. Yung bibig natin, ibinigay ng Diyos yan. Yung thought, yung sound waves, yung voice, para tayo maging tinig ng Diyos. Hindi tinig ni Satanas. Para pagbubuka ang ating bibig, blessing ang napapala ng nakikinig at hindi curse. So bantayan ang ating bibig at bantayan din yung mga bibig na nakakapagpagalit, iwasang makinig sa kanila. Proverbs 26:20, where there is no fuel, a fire goes out. Where there is no gossip, arguments come to an end.
So may chismis. Paano mo mapapatahimik ang chismis? Huwag kang kumibo. Huwag kang sumagot. Kada kibo, kada sagot, kada pangangatwiran, kada pagganti, nagdadagdag ka lang ng panggatong, ng fuel dun sa apoy. Hahaba ang gulo. So manahimik. Ecclesiastes 3:1. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time to be silent. Nawa magkaroon tayo ng karunungan na makilala ang tamang oras para magsalita, humibo, mga tuwiran, at ang tamang oras para manahimik lamang. Kahit napakahalaga ng iyong mensahe, kung ang kaharap mo mga baboy, mga aso, huwag mo na munang ibigay dahil magagalit lang sila, magkakagulo lang, masihihirap pa silang kausapin later on dahil nagkaroon kayo ng hidwaan ngayon. Ipaghintay ng tamang panahon. Ang Espiritu ng Diyos na nasa ating puso ang magsasabing ito, magandang panahon. Kung minsan we misread the message of the Spirit, magbibigay tayo ng salita, tapos naramdaman mo, ay, hindi pala tamang oras, atras, retreat, be quiet. Huwag nang ipagpatuloy pa isang endeavor na walang uuwian kundi gulo. Lalo sa mag-asawa, sa magulang at anak, sa magkakapatid, yung malalapit sa buhay, maging magkakasama sa trabaho. Iwasang magsalita ng nakakagalit. Iwasang magsalita ng nakakapagpalayo ng loob sa iyong kapwa. Kasi kahit sampalin mo yung tao, suntukin mo, galusan mo, matagal lang gumaling yung sugat, nabura ang peklat, nawala ang mga pasa. Pero kung salita ang ipinanakit mo, nauuna pang gumaling yung mga physical wound kaysa wounds that you inflict in the heart. Mas iniinda ng tao yung sakit sa dibdib na ginagawa ng masama at pangit na salita kaysa yung sakit ng katawan na maaari niyang makuha sa physical bugbog. Nakakalimutan yon, mas madali kaysa sa mga sugat dahil sa makati at matalas na dila. Ang taong hindi marunong mag-control ng kanyang dila ay talo, loser, because there is no way you can win when you alienate people. When people hate you, or at least when people don't love you, you are a loser. Kaya talinuhan, ikontrol ang bibig, at manapilit nilang gawin sa buhay nila. Ang pagkakakilala nila kay Jesus ay killjoy. Bawal sumaya, bawal mag-enjoy. Pero yun ba talaga? Ang Jesus ay pinapakilala sa atin ng kasulatan. The Gospels reveal plainly a bon vivant Jesus. Bon vivant means a person who embraces life as a gift to be enjoyed, especially in shared meals and relationships. At yan ang talagang nangingibabaw na imahe ni Jesus pag pinag-aralan natin ang kasulatan. What do we do with a Savior like that? Jesus and life in its fullness. Turuan niyo po kami, Ama, na labis at lubos na makilala ang iyong anak na si Jesus, na siyang dapat naming tularan at siyang dapat naming sundin. Mangusap po kayo, bigyang buhay niyo sa aming isip ang mga katuruan na nasa Gospels, especially about your Son, Jesus. So, Father, be our teacher, be our leader, enlighten us. In the name of your Son, Jesus, we ask with thanksgiving. What do you do with a Savior like Jesus? Unang-una, palayain siya sa false image created by tradition. Go back to the simplicity and the strength of the truth of the gospel at kilalanin si Jesus kung paano siya talaga nagpakilala. Mark 2:15-17. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?"
The objection raised against Jesus here is the company he keeps and the life he shares. Kabaligtaran sa ginagawa ng mga teachers of the law and Pharisees na snobbish, nakahiwalay, nakabukod sa mga tao, lalo dun sa mga iniisip nila are spiritually inferior to them. At many would not give up. In fact, many would even return to this moral pagmamataas. Yun ang nakilala ng mga panahon ni Jesus sa mga religious leaders. Mga moral na mapagmataas. Humihiwalay sa mga tao, lagi silang nakabukod. At may mga nag-give up na nung ganong ugali nung nakilala ni si Jesus. Meron naman never gave it up while they maintained that they were followers of Jesus. Meron naman nag-give up na pero bumalik pa, nag-backslide pa sa ganitong uri ng asal at kilos noong si Jesus ay bumalik na sa Ama. Anong tradisyon ang iniwan sa atin ng religion? Yun ba ay makatotohanan sa pagpapakilala kay Jesus o ipinakilala ni Jesus through different lenses, through the lenses of the teachers of the law and Pharisees na naman? Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and they say he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Matakaw siya at mahilig uminom, sabi ng kanyang mga kritik. But wisdom is proved right by her deeds. Nakikita sa mabuting gawa sa kapwa ang tunay na godly wisdom. Hindi sa kung kanino sumasalo kumain, hindi sa kung anong kinakain, kundi paano makitungo sa kapwa-tao. Yun daw ang tunay na sukatan ng godly wisdom. Jesus enjoys, shares life, lingers at tables. Pag ni-review natin ang Gospels, ang daming eksena na nandun si Jesus kumakain, kasama ng mga tao, nag-enjoy. Hindi siya yung pagka nandiyan si Jesus ay naninigas na yung mga katawan ng mga tao, nagiging stiff, nagiging overly formal. No. People were at ease with him. Even those who were outcasts, those who were considered to be inferior to the religious, they were totally at ease with Jesus. They would eat with him and linger at the table for long. Hindi sila parang lagi nagmamadali at napapaso kay Jesus. John 2, 1-11. A wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him that they had no more wine. Jesus replied that his hour had not yet come. Nevertheless, his mother said to the servants to do whatever he tells them. Nearby stood 6 stone water jars used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Mga malalaking tapayan ito. Pero ginagamit lang sa religious ritual. But Jesus would use them another way. Jesus told the servants to fill the jars with water, and they filled them to the brim. Talagang umaapaw, puno. He then told them to draw some out and take it to the master of the banquet. The master of the banquet tasted the water that had been turned into wine and called the bridegroom aside. Ikaw ha? Sabi ng leader ng ceremony. He said that the best wine had been saved until now. So niya, yung iba ha, yung mga magagaling na wine, yung unang sineserve. Pero pag yung mga tao, busog na, hindi na masyadong conscious, doon nila inilalabas, wala nilang kwentang wine. Pero kakaiba dito ha. Ganun. Sa bandang dulo pa, inilabas yung higit pang mas masarap na alak. This was the first of all the signs through which Jesus revealed his glory, and his disciples believed in him. Unang pakita ng kapangyarihan ni Jesus publicly. And take note, this is not a healing, not an exorcism, not a sermon. Ano ang unang pakita ni Jesus ng kanyang kapangyarihan? Iniligtas ang party sa abrupt end.
dahil wala ng wine. Iwas kahihiyan sa mga host na naubusan ng handa. Tuloy ang ligaya. What do you do with a Savior like that? Matthew 9:14-15, then John's disciples came to him and asked, "How is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" Very interestingly, John the Baptist's disciples were unlike Jesus' disciples from their own mouth. They were like the Pharisees. Sabi ng mga disipulo ni John the Baptist, ibang-iba kayo, mga disipulo ni Jesus sa amin. Kami at ang mga Pharisees, kami ang magkakapareho. Pero kayo, ibang-iba. Hindi kayo mahilig mag-fast. Luke 14:15, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Judging by Jesus' actions, the kingdom of God looks like a dinner, an extended wedding party, a pagdiriwang, handaan, salo-salo. Hindi pagtitiis, hindi pagdurusa, hindi needless pagtitimpi at pagpipigil. What do we learn here? Jesus honors moments of joy and refuses joyless religiosity. At doon magaling yung mga iba, joyless religiosity. Yung tayang-tang, tuyot, tigang, malungkot na kauri ng religiosity. What has Pharisaic religion done to Jesus' kingdom of God? Kung ang kingdom of God na ipinakilala ni Jesus is imaged by a feast, a gathering, a celebration, ano ang ginawa ng religion sa kingdom of God na ito over time? Ano ang concept of the kingdom of God na ipinamana sa atin ng kaugalian at tradisyon? Mark 14:3-9. While he was in Bethany, reclining at the table, ito kainan na naman, in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? Sayang, ang mahal-mahal ng pabango. It could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me." Here, Jesus clarifies that love need not be always cost-efficient. Hindi kailangan laging sumahin ang gastos, ang halaga in terms of money. Sabi niya, hayaan niyo siya. Maganda ang ginagawa niya. I like it. John 12:1-8. Jesus came to Bethany. Here a dinner was given in Jesus' honor. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. So obviously this is another event, but the same story, the same theme of expensive perfume being given to Jesus. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Humalimuyak ang bango sa buong bahay. But one of his disciples objected. "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." A theme repeating in another location. "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she would save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." What do you do with a Savior like that? May nagsabi ng ganito,
Acts of beauty and ritual are not waste. They are how love and dignity are shown. Incense, flowers, music, and ceremony may seem impractical, yet they nourish the inner life. A world that values only the efficiency forgets what it means to be human. Pag tuos ka ng tuos, kwenta ka ng kwenta, nalilimutan mo na maging totoong tao. Expressive love is not frivolity. It is how life becomes more than survival. And that's what life should be. It should be more than just basic survival. And that's what Jesus was teaching people everywhere. Hindi lang kayo dapat may mailagay sa sikmura nyo, dapat kayo mabusog. Hindi lang kayo dapat mapaupo, dapat kayong humuyaya at mapahinga. Dapat kayong masarapan sa buhay na ibinibigay sa inyo ng Ama. That is why civilizations refine, decorate, embellish. Kung minsan sasabihin mo, anong mahalaga sa piece of art na ito na nanggaling sa 300-500 years ago? Nakutakot-takot na dekorasyon, ukit dito, ukit dyan, at ayos dito at ayos doon. It tells you something, that the generation that made it lived in peace, in prosperity, in ease. Kasi kung talagang nagugutom sila, nagsusurvive, nagtatatakbo para lang mabuhay, hindi na sila gagawa ng works of art. Hindi na sila gagawa ng masasarap na pagkain. Tama na yung basta mabusog yung tiyan nila. But that is what these refined pieces of human achievement tells us. They tell us that once upon a time, the people who built this enjoy God's peace, God's plenty, God's rest. Kaya nagkaroon sila ng energy, oras, at even hilig na pagandahin pa ang kanilang buhay, pati ang kanilang bahay. Luke 7:36-50. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Again, another incident with the same thing. An alabaster jar of perfume. Symbol kasi ito ng luho. Mahal to eh. Ang tagal bago gawin, mahal ang sangkap. So, inire-reserva lang sa talagang pinaka-best occasion. At yun ang mga dinala nila kay Jesus. As she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited her saw this, he said to himself, if this man Jesus was a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Bakit niya hinahayaan na mahawakan ng kanyang paa ng isang babaeng marumi, makasalanan? Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Here Jesus exposes the cold restraint of religious respectability. Habang yung mga relihiyoso doon ay iwas na iwas sa babaeng ito, they would not let her touch them. And they were wondering why Jesus would allow such a trespass. Jesus said, go in peace. Your faith has saved you. You're doing well. Go home. Umuwi ka na. Tulad ng sinabi dito sa babae na gustong batuhin hanggang mamatay ng mga tao sa plaza. Niya, umuwi ka na. Return to your life. Get a life. Get restored. But here we see, and we keep on seeing, that Jesus allows love to overflow. Jesus accepts and defends costly love from a sinful woman. Sa tingin ni Jesus, hindi yun marumi at hindi aksaya. Luke 14:16-24, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. Ito yung talagang supreme parable ni Jesus tungkol sa kingdom of God. Isa na namang handaan
At itong host dito, representing of course the Most High God, prepared a great feast. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready." Hindi lang sila imbita nung malayo pa yung event, sila ngayon ay pinaalalahanan pang nakakain na, sugod na sa buffet table. But they all alike began to make excuses. The first said, "I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me." Another said, "I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Kailangan tingnan ko yung mga binili kong hayop." Still another, "I just got married, so I can't come." The servant came back and reported this to the master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame." Yung mga usually ay hindi imbitado, wala sa social registry ng mga handaan. Kung sino pa yung gutom, yun na hindi iniimbita. At kung sino pa yung laging busog, yung pang iniimbita. Kahit ngayon, ganun yun. "Sir," the servant said, "what you have ordered has been done, but there's still room." Nayaya na po namin, nahakot na ang lahat ng mga lumpo, pilay, mga guto, mga bulag, mga outcast. Pero ang dami pa pong vacant seats. Ang dami pang pagkain. In other words, itong lugar na ito na pinaghahandaan ng Most High, maluwag ang banquet hall. Ito ang message. Maluwag ang Master's Hall, maluwag ang bulwagan ng Panginoon. Yun ang Master's Hall. Kaya lang, noon hanggang ngayon, kahit ang luwag-luwag ng bulwagan ng Panginoon, ang hihigpit ng mga usher. Inuuri ka, inuuri ang itsura mo, ang kutis mo, ang haircut mo, inuuri ang suot mo, at hindi ka pwede pumasok pag hindi ka malinis na malinis, banal na banal, ayon sa kanilang inaasahan. Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house may be full." Yan ang gusto nung master. Puno ang Master's Hall. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. So yung mga may kanya-kanyang dahilan, ayaw nilang dumalo, ayaw nilang kainin yung hinanda nitong master, so niya, hindi nila na itong matitikman pa dahil tinatanggihan nila. Lahat ng imbitado ay nagdahilan. Ipinatawag ang kahit sino na lang. Meron ba kayo nakitang invitation na to whom it may concern? Pero yun ang invitation. Kahit sino na lang. Mga may kapansanan, street dwellers, may mga binivilma santos, yung mga uninvited. Pero sila got invited. Ang kaharian pala ng Diyos ay parang karinderya, laging bukas para sa lahat. At pwedeng-pwede pang mag-sharon. Ang daming handa. Pwedeng ipamigay, pwedeng i-share. Isaiah 25:6. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples. Nung paman, nung nakaraan pa, yan na ang tinitingala, inaantay at sinasabi ng mga gising at mulat na mga propeta. That on the mountain of the Lord, there is a feast of rich food for all peoples. Hindi lang para sa isang lahi, hindi lang para sa isang relihiyon, hindi lang para sa isang sekta, isang grupo. For all peoples. In Revelation 19:9 says, "Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb." Remember, this is an open invitation. Jesus teaches the doctrine of delight. Not the doctrine of suffering.
not the doctrine of hunger, but the doctrine of satisfaction, of rest, of peace. What has the world done to this teaching? Jesus invites people into joy. Ano sa atin ang kahulugan ng Kingdom of God? Sa ka-attend ng mga religious services buong buhay, kada dalo ng mga pag-aaral, kapapakinig ng kung ano-ano, ano ang naging tingin na natin sa Kingdom of God? Fast or feast? Gutom o kabusugan? Work or rest? Sacrifice or delight? All throughout our reading today, the Son of Man came eating and drinking and shared the table with anyone and everyone, willing, ready, and able to sit with him, to accept the invitation into a life of peace, of rest, of joy, of restoration. Is this the Jesus that we know? Because this is the Jesus of the Gospels made known. This is the Jesus, the Son of the Father, our Savior. He invites us to rest, to peace.